Yun ang dahilan kung bakit ang daming klaseng sakit na nauso ngayon. Actually, meron napanood ako sa YouTube na doktor, doktor. Marami ang bagong uri ng kanser na natutuklasan ngayon. Magandang gabi mga idol, welcome back dito sa ating tambayan. Siyempre dito yan sa ating YouTube channel. Medyo matagal-tagal na hindi ako nakapag-upload. Na busy ang lolo nyo. Pero pagsalita, nakagat ko yung dila ko. Sakit. Dito sa nakagat ko. Sugat man din. Actually, wala akong maisip na content ngayon para ibahagi sa inyo. Kaya, share na lang. Share na lang. Yun, tulad ng mga sinasabi ko, tulad ng lagi kong ipinapayo, ang bawat sakit na nararanasan at nararamdaman natin, yan ay huwag nating ikatakot, kasi kapag natakot tayo, lalo tayong nawawala ng tiwala sa sarili natin na kaya natin pagalingin. Yun, marami naman talaga nagtataka kung bakit minsan kapag nagkakasakit tayo, ang hirap pagalingin, At kung dati ka nang nanonood sa aking mga vlog, naipapaliwanag ko yan. Yun ay dahil sa mga natin, tawag ito, kinaugalian natin, yung ating lifestyle. Ang lifestyle kasi kapag nabago, hindi yung traditional lifestyle na para talaga sa mga human na katulad natin, humihina talaga yung katawan, humihina yung resistensya, at ang nangyayari, bata pa nagkakasakit na. Yun ang dahilan kung bakit ang daming klaseng sakit na nauso ngayon. Actually, meron napanood ako sa YouTube na doktor, doktor. Marami ang bagong uri ng kanser na natutuklasan ngayon. Bakit ganoon? Bakit na may mga nadadagdag na matitinding karamdaman, Tapos hindi lang cancer, kung sa cancer may bago, doon sa ibang uri ng sakit meron din, may mga bagong uri, may mga bagong uring sakit na natutuklasan ngayon. At kung hindi natin aayusin ang lifestyle natin, patuloy na may mga matutuklasang mga bagong sakit sa ating lipunan. At yan yung aking pinipilit na sana at least mabawasan yung mga tao na mabilis na magkasakit. Ito yung sa pamamagitan ng pagbibigay ko ng mga ganitong uri ng vlog. Yung paghihikayat na huwag nating abusuhin yung mga kalakasan ng ating katawan sa pamamagitan ng pagkakasala natin sa ating mga kinaugaliang lifestyle. Yung lifestyle na dapat para sa mga tao, nababago. At ang nangyayari natin ngayon sa panahon ngayon, ang nangyayari lalo na sa pagkain, ang daming mga natutuklasan na mas masasarap na pagkain, mas mabibilis gawing na pagkain, na kahit ako, idol, ang isip ko nung una, kapag ka nabusog ka, mabubuhay ka. Ilang beses ko na nabanggit ito sa vlog, kapag ka nabusog ka, buhay ka na. Hindi pala ganun. Hindi pala ganun ang buhay ng tao. Hindi porke busog ka mabubuhay ka ng mahaba. Meron dyan na hindi ka masyadong nabubusog,
kapos yung kabusugan mo, pero mas mahahaba at mas matagal magkaroon ng karamdaman bago magkasakit. Kasi kahit kakunti ang kinain mo, kung sapat naman, kung sakto naman para sa pangangailangan ng katawan natin ng mga vitamins, nutrition, lahat ng pangangailangan ng katawan natin, hahaba yung buhay natin. At bukod sa paghaba ng buhay natin, kalakip dyan, kasama dyan, yung magandang kalusugan. At syempre, kapag magandang kalusugan, yun na, sinasabi ko kanina, mahaba talaga ang buhay. At yun yung yun yung dahilan kung bakit may mga bansa na mahahaba ang buhay, umaabot ng daan-daan taon ang kanilang edad, at marami sa populasyon sa lugar nila ang ganon ang edad na nakukuha, tulad ng Japan. Sample lang yan, Japan, kasi sikat yan sa social media. Ito yung kagandahan ng social media, yung mga nangyayari sa buong mundo, nalalaman na ng halos lahat ng tao. At ito na rin yung ginagamit kong pamamaraan, yung social media yan, para maihatid ko yung mga unting kaalaman na natutuklasan ko. Hindi masama mag-share, lalo na kung meron kang experience na tulad ng naranasan ko. Kaya ako, ang hangad ko sa buhay ko, bago ma-share ko sa inyo kung paano ginagawa yung mga ganon, sinishare ko sa pamilya ko, lalong-lalo na sa mga anak ko. Siyempre, sabi ko nga, kung gusto kong pamanahan ng magandang edukasyon yung mga anak ko, mas gugustuhin kong ipamana sa kanila yung magandang kalusugan. Dahil aanhin natin yung magandang kalusugan kung aanhin natin magandang aanhin natin ang magandang edukasyon kung mahina yung ating kalusugan. Para saan pa? Para saan yung medalyang makukuha nila kung hindi din lang nila magagamit. Kaya dapat package yan. At least yung kanilang pangarap sa buhay makuha nila, kamtan nila. Hindi yung siyempre tayo nakakaranas ng ganitong karamdaman, tapos kapag nakasurvive tayo, natuklasan natin yung magandang pamamaraan, sasarilinin na lang natin. Paano naman yung pamilya natin? At ganoon na rin doon sa ibang taong katulad nyo, yung mga nakakapanood sa akin. Gusto ko i-share sa inyo na hindi kabusugan ang kailangan ng ating katawan, bagkos yung tamang nutrition. Kaya nga sabi ko sa buhay ko, maging advocacy ako na ang magbahagi ng tamang nutrition para sa mamamayan. Dito na lang sa amin, dito na lang sa barangay namin, nasa bukid kami ngayon, palapit ng palapit ang pag-unlad ng bayan, nakakaabot na dito. Ang daming mga binuksan dito sa lugar namin, sa barangay namin, ang daming binuksan na restaurant. Kaya nga lang, ilang hakbang lalayo sa amin, mayroong binuksang Kenny Roger. Hindi masamang kumain sa mga ganyang restaurant, basta marunong tayo. Paano sinabi ko marunong? Kailangan hindi palagian. Maging happy lang tayo na kasama ng pamilya, kumain tayo sa ganito, anong uri ng mga kainan, at isang uri ng kainan. Tapos maglinis tayo. Tayo mismo maglinis tayo ng ating katawan, ng ating kalusugan. Magdi-detox tayo. At sa ganon, palakasin natin, bawiin natin yung pagkain na masasarap dahil linagyan natin sa ating katawan, at kung nagkaroon siya ng hindi magandang epekto sa ating katawan dahil sa siyempre yung makabagong pagkain yan mabawi natin, mapalakas natin yung katawan natin sa pamamagitan ng tama at pagkukorek. Basta sinasabi ko hindi masama kasi kung wala yung mga ganyang kainan, ganyang mga trabaho, iba't ibang uri ng trabaho, hindi din maganda para sa pamumuhay natin sa panahon ngayon, kasi kalakip yan sa pamumuhay natin. Yung trabaho ko nga, ba't ko ginagawa? Kasi kailangan ko. Pero kailangan din natin ng
magandang kalusugan, kaya dapat inaayos natin. Sana kahit papaano na kapag hatid ako ng magandang idea para sa inyo at nakatulong ako sa mga kaibigan ko na nagkakaroon ng karamdaman. Sana hopefully wala ng tao ang mabilis na magkasakit. Although talagang ganun ang buhay, dadating ang panahon na magkakasakit tayo, mawawala tayo, mamamatay tayo. Pero sana bumalik yung panahon na humahaba ang ating buhay at mahabang panahon na hindi tayo nalulugmok sa banig ng karamdaman. Magandang gabi po muli at kita-kita tayo sa mga susunod na video. Bye-bye.